Umaga po sa lahat ng mga kapatid natin. Ako po si BNK and nandito po ako ngayon sa Universidad ng Maynila at gusto ko pong ipaalam sa inyo na si Senator Amy Marcos po ay magbibigay ng tip for 5,000 sa sa 2,000 na estudyante, correction, tigli 5,000 sa 2,000 na estudyante dito sa Universidad ng Maynila. Ngayong umaga ito nangyari at gusto ko pong ipaalam sa inyo yung mga kaganapan dito sa likuran ko. So kung makikita ninyo mga kapatid ay marami na pong mga estudyante nag-aantay kay Senator Amy at kanina nga pinakita nga ng mga student yung init ng pagtanggap nila. Kagaya nung nakita nyo po na may mga banners pa po silang inilalabas doon. And mamaya mga kapatid, magkakaroon po tayo ng chance na kausapin si Senator Amy at tanungin tungkol doon sa mga nangyayari sa Congress kagaya ng charter change mga kapatid. Anyway, at abangan din natin yun mamaya mga kapatid. So, sa kinatatayo ko, dito sila dadaan mamaya maglalakad and sasalubungin ng napakaraming estudyante. So, ang agang pamasko ni Senator Amy ito para sa mga taga-Batang Maynila na nag-aaral dito sa Universidad ng Maynila. Anyway, 2,000 estudyante na tigli 5,000. Malaking bagay po sa kanila yon. So, abangan natin yan mga kapatid. Ako po si BNK. Ito pong storya ko ngayong amagang ito.
bumibisita siya. Of course, merong blessing, di ba? She's been a senator of the country since 2019. With pride, I would like to present Senator Amy R. Marcos. Maraming salamat. Palakpakan pa. Eto nga, sabi ko nga, ang hirap ng dinaanan ng ating mga eskwelahan, pati na ang mga mag-aaral. Etong dinanas natin COVID-19, pandemya na talaga, at nagsara ang mga eskwela. Hindi ko nga maintindihan kung paano ninyo tiniis na walang pasok, remote, sintu-sintu na hybrid, kung ano-ano pinagtsagaan. Sino dito ang first year? Ayan, talaga, nakaraos, nag-graduate sa high school kahit paano. Sino second year? Matandain ninyo. Ayan, third year. Wow, ang dami. Talaga naman, fourth year. Mga hindi na mag-graduate at may crush pa dito. May nagtaas pa rin ang kamay, walang iyakan. Mira kayo, mag-graduate kayo, labo. Pero talaga, porsigido kayo, bilib ako sa inyo kahit pa paano. Ako'y nakakatulog, kaharap ng computer sa mga Zoom na yan. Eh kayo kahit pa paano, nakapag-graduate sa susunod na mga baita, eh talagang nakaraos. Kaya, congratulations sa inyong lahat, pati sa ating mga faculty. Kaya hirap-hirap mag-aral itong nakakaraang 3 taon. Kaya eto nga, lagi namin sinasabi sa gobyerno na libre ang edukasyon sa Pilipinas. Lagi namin sinasabi yan. Pero yung totoo, hindi naman talagang libre. Libre nga ang tuition mula sa elementary, mula sa high school hanggang sa City College of Manila dati, na ngayon ay UDM na. Pero ang totoo, ang laki-laki pa rin ng gastos. Swerte nga kayo kahit paano may allowance mula sa lungsod ng Maynila. Pero ang karamihan, talaga naman, naghahanap pa rin tayo, naghahagilap ng pamasahe, plete, meron pa tayong mga gadgets, kasi hindi ka naman makapag-aral ngayon na wala rin mga gadgets, ng wifi, ng data. Eh kahit walang kwenta, sige na lang, tiisin at bayaran. Ganyan din ang uniform, ang mga project. Marami pa talagang gastusin ang bawat pamilya kahit wala ng tuition. Kaya eto, ang swerte nga natin, 1995 nagkaroon ng City of Manila, City College. 2006, naging universidad na. At ngayon, kinikilala kahit paano ng CHED, although ang balita ko may kulang pa. So talagang you've come a long way sa ating University of Manila. At dahil dito, bibigyan natin ng konting educational assistance ang bawat isa. 2,000 estudyante ay tatanggap ng 5,000. Na 2,000 na mga estudyante. At eto nga, ang sabi ng iba, bakit hindi bigyan ng malalaking eskwelahan katulad ng UP, ng PUP? Pero para sa akin, ang mahalaga, tulungan ang mga local school katulad dito. Kasi sa inyo, sariling sikap ng local government. Samantalang yung iba, may sustento naman galing sa national. Kaya tutulungan natin ang mga eskwelahan katulad na sa inyo at inaasahan ko na kahit papano makakatulong yung 5,000 piso. Pwera lang kung inustay dyan sa SM Manila. Sabi na nga ni Presidente, pambira. Kaya yun nga, dumating na ang Pasko. Dumating na ba ang jowa mo? Ayan na. May regalo ako sa inyo. May regalo ka ba sa BF mo? Ayan. Ayan. Kayo talaga. Kaya
ng tulong sa mga pamilya natin. Yan lang naman di ba? Para makapagtakot. At sana tulong po tayo. Ito nga, marami kayong daing na kulang pa rin ang gamit sa ating classrooms, yung chat nga na nakatenga, yung mga kung ano-ano pang kailangan. Kaya, bilang sagot dito, ibibigay ko sa inyong Student Council President, maliban dun sa cash, 10 desk set na mga computer. Para at least kahit paano, nakapagdagdag tayo ng computer na magagamit ng bawat isa. Ayan. So, sa inyong lahat, maraming salamat. Maaga po yung Pasko. Merry Christmas sa inyong lahat. At sabi na, marami pa tayong problema, malaki pa ang hamon na hinaharap. Subalit anuman ang problema, anuman ang issue, ay may solusyon. Ay may solusyon. Kayo, ang ating mag-aaral sa Universidad ng Manila, ang tunay na solusyon. Mabuhay ang Universidad ng Manila, mabuhay ang mag-aaral ng Pilipinas. Maraming salamat. Merry Christmas! Napakasuswerte! Hindi, kasi ang nangyari, in fairness sa DSWD, ang nangyari, may mga pera na kinary over mula pa nung pandemic. Nag-release kasi tayo ng mga SAP, SAP 1, SAP 2 sa Bayanihan. Tapos in-extend. Yung 2022, in-extend hanggang 2023, marami siyang in-extend. At dahil dito, natrasan natin na meron pa palang mga perang natitira mula pa noon. Dapat bigyan nga ng educational assistance itong mga mag-aaral natin. Nasa priority list kasi sila dahil nagsara yung eskwelahan natin higit ng 2 taon. So, hirap yung mga teacher, hirap yung guro. Kawawa nga yung mga guro, yung mga faculty at presidente dahil hindi naman sila kasali sa listahan. Totoo lang, hirap din sila dahil nagsara yung mga eskwela. So, ngayon, inahabol natin last 2 minutes ng DSWD bago mag-expire. Kasi nga, in-extend, hindi na kaya i-extend pa. Meron pa po, bukod dyan? Or ito, meron pang mga susunod? Parang disisit na kasi talagang simuta namin yung budget. Napunta lang po ako sa charter change. I know, sabi nyo makulit na yung mga nagpupush pa rin ng charter change. Pero kanina sa nagsabi daw House. si Presidente. Oo, tatanungin ko kung ano exactly sinabi. Pero nabigla ako kasi ang usapin nga namin, talagang pangligoy ito sa ating kinakailangan tutukan, which is talaga ang kabuhayan ng tao, ang presyo ng bigas, ang pamumuhay at trabaho na kulang pa rin at hindi pa nakakabangon ang Ma'am, sa Senate po ngayon, mismong si Senator Robin Padilla, meron na po siyang proposal, ma'am. Ay, matagal na siya Opo, siya pero talagang nag-file siya ulit. Oo. Matagal na silang nagpupumilit tungkol dyan. Pero ang problema, talagang walang boto. Opo. Ma'am, kunin ko lang yung reaction nyo dun sa ilan lang na mga provisions kasi kasama dun gusto niya pong dagdagan yung senators ng 30 elected by region. I cannot Senator comment, Robin hindi ko pa Padilla. nababasa Hindi ko pa Opo. nababasa. Pero ma'am, pagkadating sa term extension, kasi meron din doon gusto niya po i-extend yung Parang term. nakakaya naman, very self-serving naman. Nakaupo kami, pag-extend kami hanggang forever. Huwag na, nakakaya. So para sa inyo, dead in the Senate ito. Hindi ko alam, pero sa ngayon, dead in the sense, talagang pinasura na ng Senado 2 beses itong mga bicameral resolution. Ikatlo na to. So, tignan natin. Pero sa palagay ko, ako mismo, hindi ko ipagtatanggol yung Aquino na konstitusyon. Siyempre, Marcos ako, maraming provision dyan. Talagang sinasabi, pagkikigante, paninigurado na wala ng Marcos na uupo. May mga ganon, nakakahaka. So, manggagaling sa akin na ipagtanggol yung Constitution, parang ang labo. Pero ang totoo, hindi talaga napapanahon. Dahil ang dami natin problema ngayon, kare-recover pa ang lahat natin sa pandemic, pabalik na naman, paikot-ikot yung mga virus na yan, at hindi pa sapat talaga ang
pagbangon at pagbigay ng trabaho sa taong bayan. Kita naman natin mula sa gasolina hanggang bigas, mamatay-matay tayo sa presyo. Ngayon, papasok ang Pasko, ano ba naman, talagang dapat tutukan natin ang hapagkainan at yung pagsasalo ng mga bawat pamilya. Pero ngayon, ang mahal-mahal, ano bang pagsasaluhan? Kumbaga ma'am, para sa inyo po sana, personally, talagang kailangang i-review ang Constitution pero hindi ito ang tamang panahon. Hindi talaga tamang panahon, yun nga. At saka, nalalabuan ako dun sa sinasabi na People's Initiative, pagkat ang intindi namin, ang proseso hindi ganyan, may kaso na sa Supreme Court, yung Santiago case, maliwanag doon na maliliit lang na pagbabago po pwede. Hindi naman po pwede na yung Kongreso mag-isa, na wala yung Senado, ay boboto. Kaya importante suriin ng maigi, masalimuot ang usapin ng saligang batas. So, maaksayang maraming panahon, maraming budget, maraming palaisipan, masasayang at mapupunta dyan, dapat ang tutukan natin yung mga daing ng PUP modernization, ang problema ng 60 pesos kada kilo ng bigas, ang problema ng kawalang trabaho ng mga kabataan ito. Sorry ma'am, ano po yung sinasabi po ninyo na kailangan i-review sa Constitution sana? Kasi sabi niyo po parang medyo marami dun, parang medyo paghihigante, sabi niyo po sa Marcos. Maraming komentaryong gano'n. Maraming komentaryong gano'n kasi post-Martial law, post-Marcos ang paglabas nitong saligang batas na to. Yung iba natatawa nga sa akin kasi sabi, ba't may pagtatanggol yung saligang batas na kontra sa inyo? Hindi naman sa gano'n. Hindi ko naman iniisip ang sarili ko, ang aming pamilya. Iniisip ko lamang ang taong bayan at ang buong Pilipinas. Hindi makabubuti sa panahon ito. Ma'am, ano yung specific na parang feeling nyo din kontra? Sa Hindi ko naman post-Marcos? wala naman akong tinututok na Specific. na gusto, pero marami doon na talagang dapat baguhin. At siguro mas palawakin ng pag-uunawa at pagbigyan ng bawat isa. Pero wala na yun para sa akin yung sa pamilya ko, tiis-tiis na, nasanay na kami. Nakahalal nga yung kapatid ko. Abay, isang tabi muna ang aming mga hinanakit at unahin muna yung trabaho para sa lipunan. Ma'am, last na po. Sorry ma'am, last na po. Ano na lang po yung message po ninyo? Kasi hanggang ngayon, both houses na ma'am, bali, kung merong resolution na, di ba ma'am, marirefer to, tapos pag-uusapan na naman ulit, maghihiring na naman ulit, hindi ba waste of time na siya or resources? Para sa akin talaga, tuloy-tuloy dapat ang trabaho. Huwag tayong maalintala, huwag tayong ma-distract, huwag tayong mabudol, ika nga, ng kung ano-anong usapin. Natutumbukin pala, politika lang. Thank you so much po. Thank you. Po mga kapatid, at nakita nga natin kanina yung pagtatapos nga nung event na to kasama si Senator Amy Marcos ay nakapagpamigay nga si Senator Amy Marcos na almost 5,000 sa 2,000 na mga bata o ditong estudyante sa Universidad de Manila. So nakakatuwang makita na yung budget ng DSWD, kagaya ka na nasabi niya kanina, ay mapaikinabangan pa mga kapatid. So talagang nagsisipag si Senator Amy Marcos maghalungkat ng budget sa ating government para maipamigay sa mga kabataan na to. So malaking tulong, sabi nga ng ibang kabataan, lalong-lalo na ngayon na magpapasko, may tulong din para sa pamilya nila. No? Ako po si BNK, dito po ako nagtatapos sa aking vlog ngayon dito sa Manila. At kasama natin kanina si Senator Amy Marcos. Maraming salamat po. Thank you very much. Please don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat. Ingat palagi.